Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapunuan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-7 sa buwan ng Enero, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo. Kamusta? Yes, good morning, Ani. Kung tatanong mo yung ating naging sitwasyon sa pagpunta dito sa ating studio, meron tayong na-encounter na aksidente dito sa malapit na sa Guadalupe. Kaya medyo naantala kami dahil sa nagkaroon ng traffic, of course, dahil doon sa aksidente sa may fast lane na Ani. Anong mga bihikulo yan? Banggaan ng van tsaka kotse. Ayan. So, Akala ko rider. Ayan. Oh, so, banggaan ng kotse. At saka van. Ayan. I hope this time naman, baka naman ay nawala na po yan. Ha? Na parang kung yan ay magtatagal pa, magkukos na ng traffic yan. So, kung na-pull out na yan, salamat sa Diyos kasi hindi na yan magkukos ng pagsisikip ng trapiko mamaya po. Sana nga. At syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, Marie! At maraming salamat, amigo Sherwin. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kumpiyansa sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aayon sa konstitusyon ang kanyang nilagdaan sa General Appropriations para sa taong 2026. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng banta ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kukwestiyonin niya ang legalidad ng 2026 National Budget sa Korte Suprema. Partikular na rito ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 na ayon sa kongresista ay unconstitutional. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang executive branch na sumagot sa anumang petisyon na ihahain sa Korte Suprema kaugnay ng issue sa 2026 General Appropriations Act. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Hataw Balita ngayon. Tapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya patuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang binigyang diin ng Malacanang bilang tugon sa kritisismo sa hindi umano natupad ang pahayag ni Pangulong Marcos na may makukulong na malalaking tao noong Disyembre na sangkot sa anomalya at tanging ang kontraktor na si Sara Diskaya ang naaresto na prominenteng personalidad. Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung nagtatalaga o magtatalaga si Pangulong Marcos na kapalit ni na Commissioners Rosana Fajardo at Rogelio Singson na nagbitiw sa pwesto sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pinuno ng ICI na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitira na lamang na miyembro nito. Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, restitution. Hataw Balita ngayon.
Tiniyak naman ng House Public Accounts Committee ang monitoring sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng 2026 National Budget. Ayon kay House Public Accounts Committee at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkikipagtulungan ang House Panel sa iba't ibang kagawaran at ahensya. Kabilang na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Agriculture at iba pa. Kaugnay ito ng pagpapatupad nila ng mga proyekto at programa, kabilang na ang monitoring at observation sa procurement activities sa bawat states at level. Ito ay para masiguruan niya hindi sa pagpirma lang ng Pangulo matatapos ang reforma sa budget. Hataw Balita ngayon. Sa unang pagkakataon, bubuo ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng isang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures ayon kay Senator Win Gatchalian. Layunin nito na i-monitor ang mga government projects na pinondohan sa ilalim ng 2026 National Budget. Kasama sa nasabing komite ang isang panel na binubuo ng Vice Chairpersons ng Senado at Kamara, depende na rin sa mapagkakasunduan ng dalawang sangay ng Kongreso. Mag-organize namin for the first time in Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. So, i-organize namin to at meron na akong mga items na gusto kong matignan. No? For example, underspending ng mga agencies, yung sinabi kanina Victoria, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example yung pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. Dagdag pa ng senador, nais niyang personal na mabisita ang irrigation projects na ipinatutupad ng National Irrigation Administration at Department of Agrarian Reform. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan sila ng akses sa naging komunikasyon ng ICC registry at medical experts na sumusuri sa mga kondisyon ng dating Pangulo. Ayon kay ICC Pre-Trial Chamber, may akses na ang depensa sa lahat ng kailangan nitong impormasyon. Kabilang na ang official reports na isinumite rin sa mga hukom. Kaya't walang sapat na dahilan para ipag-utos ang karagdagang pagpapakita pa ng mga dokumento. Pinagtibay din ng korte na kumilos ang registry bilang isang independent body na tumutugon lang sang-ayon sa direktiba ng korte sa mga eksperto. Hataw Balita ngayon. Naging mas mabagal ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong 2025 kumpara sa taong 2024. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 1.7% lang ang annual average inflation rate nitong nakaraang taon kumpara sa 3.2% noong 2024. Ipinaliwanag at nilinaw ni Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang mababang inflation ay hindi nangangahulugan ng babagsak ang presyo ng bilihin kundi bumabagal lang ang bilis ng pagtaas ng presyo nito. Kaya hindi anya talaga mararamdaman ng mga mamimili ay malaking pagbagsak sa presyo ng mga bilihin. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing pero at a slower rate, no. So kung titingnan mo yung observation mo na tumataas pa rin yung presyo kasi nga yung inflation rate natin positive. Pero mababa na siya. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mahigit 5,000 o 12.40% ang ibinaba ng krimen sa bansa ng 2025. Base ito sa tala ng Philippine National Police o PNP. Mula sa 40,771 crime incidents noong 2024, bumaba ito sa 35,717 itong nagdaang taon. Kabilang sa nagtala ng malaking pagbaba ang rate na mayroong 22.68% reduction. Sinundan ito ng carnapping, murder, homicide at physical injury. Nabawasan rin noong 2025 ang mga insidente ng robbery at theft.
Ayon kay PNP, Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay bunsod ng maayos na pagbabantay ng mga pulis sa mga lansangan. So ang mantra natin is kailangan nararamdaman. It's not enough that we are seen in the street. And because of this nararamdaman, we have laid down our program. Ang isa na dito is our Enhanced Managing Police Operations. Hataw Balita ngayon. Asahan na ipagpapatuloy ng China ang mga ginagawa nitong pangahara sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ngayong taon at ang pagpapakalat ng maling naratibo laban sa Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Ilan sa mga matinding pangaharas ng China noong nakarang taon ay ang paghabol sa patrol vessel ng Philippine Coast Guard noong Agosto sa bahagi ng Scarborough Shoal na nagbunsod ng salpukan ng isang destroyer ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel. Sinasabing may mga Chinese personnel na nasawi, subalit hindi naman ito kinumpirma ng China. Noong Oktubre, nahulihan din ng mga bote ng hinihinalang cyanide ang isang Chinese fishing boat malapit sa BRP Sierra Madre. At hindi lang mga barko ng pamahalaan ang tinatarget ng water cannon ng China, kundi maging ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipinong naghahanap buhay lamang sa West Philippine Sea. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Hataw Balita ngayon. Marami pa rin ang mga may chronic disease gaya ng atake sa puso at stroke lalo na tuwing holiday season. Ayon sa Department of Health, tumaas ito ng 10% mula December 21 hanggang January 5 at karamihan sa sanhi ng pagkamatay ay stroke. Muling paalala ng Department of Health na hindi isang beses o kagaya ng malalaking handaan kapag holiday season nakukuha ang pagkakaroon ng chronic disease na isang tao kundi nasa lifestyle. So kailangan magbago yung lifestyle natin, yung heart attack at stroke, hypertension ang dapat nating ayusin at diabetes. So yung mga may hypertension at diabetes, kailangan makontrol ang kanilang hypertension. At ito hindi lang during Christmas time. This will be during the whole year. Mukhang dapat ligtas talaga tayo the whole year, hindi lang Christmas time. Hataw Balita ngayon. Maaaring tumagal ng 6 na buwan ang Alert Level 3 na itinaas sa Mayon Volcano simula kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Ayon sa PBOX, kumpara noong 2023, nakakakita ng mas malalakas na intensity mula sa Bulkang Mayon sa ngayon. Bunsod dito kung 6 na buwan ang itinagal bago ibaba ang Alert Level 3 noong 2023, maaaring asahan ring magtagal na nakataas ang Alert Level 3 ngayong 2026. Kasunod nito, inirekomenda ng PBOX ang evacuation sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinaiiwas na rin ang paglipad ng mga aircraft malapit sa bulkan dahil sa posibleng biglaang pagsabog. Kasabay na rin ang banta ng lahar flow dahil sa mga nangyayaring pag-ulan sa Bicol region. Sa ngayon, again, I emphasize po natin na like this scenario, katulad po ng 2023, meron pong chance na medyo mas malakas ng kaunti. Pero siguro yung isang scenario na hindi natin na-emphasize, pwede rin pong tumigil yung eruption anytime. Meron rin gano'n. So, anything can happen in a highly active volcano like Mayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ng Office of Civil Defense o OCD ang mandatory evacuation sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Mayon Volcano. Ito ay matapos itaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano kahapon dahil sa pagtaas ng aktibidad nito. Mayroon nang nasa higit 700 mga pamilya ang inilikas mula naman sa permanent danger zone. Sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA.
Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Binigyang diin ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang paggalang sa democratic will, soberanya, international law at human rights kaugnay ng pag-aresto ng Estados Unidos sa Venezuelan leader na si Nicolas Maduro. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Maingat ang naging pahayag ni Canada Prime Minister Mark Carney tungkol sa pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa kanyang pahayag, iniiwasan ng Canadian Prime Minister ang direktang pagpuna sa Estados Unidos, habang muling nanindigan kaugnay ng pagtutol ng Canada sa ilihitimong rehimen ni Maduro mula pa noong 2018 elections. Binigyang diin ni Carney ang pangangailangan ng isang mapayapa at Venezuelan-led na transition na gumagalang sa democratic will, international law, soberanya at karapatang pangtao. Samantala, kinundina naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang U.S. military action sa Venezuela at nanawagan kay U.S. President Donald Trump na igalang ang soberanya at integridad ng teritoryo ng ibang mga bansa. Sa kasalukuyan, nasa Paris si Carney upang makiisa sa Coalition of the Willing meeting na sumusuporta sa Ukraine. Ito'y pinangungunahan ni French President Emmanuel Macron at United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Babawasan naman ng federal health officials sa Estados Unidos ang bilang ng rekomendado na bakuna para sa mga bata sa bansa. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Babawasan na ng federal health official ng Estados Unidos ang bilang ng irerekomendang bakuna para sa mga bata. Bunsod dito ng utos ni Pangulong Donald Trump na isang pinakamahalagang pagbabago sa pagbabakuna na ipinatupad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ayon sa mga health officials, layon ng bagong schedule na ito na makipagsabayan sa iba pang mauunlad na bansa at maibalik ang tiwala ng mga mamamayan sa health system ng bansa. Ang bagong schedule na ito na inaprubahan ni Jim O'Neill, ang pansamantalang director ng Centers for Disease Control and Prevention, ay ibinaba sa 11 recommended vaccinations mula sa dating 17. Ito ay nagre-rekomenda ng lahat ng bata sa Estados Unidos ay kailangang mabakunahan laban sa diphtheria, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae, polio, measles, mumps, rubella, HPV at varicella. Samantalang ang bakuna para sa meningitis, hepatitis A at B, dengue at iba pang respiratory syncytial virus ay para na lamang sa mga nasa high-risk group. Tiniyak din ng autoridad na ang mga federal health insurance programs tulad ng Medicaid, the Children's Health Insurance Program at the Vaccines for Children Program ang sasagot sa mga bakuna na hindi nakasama sa universal recommendation. Nangako naman si Chris Bond, ang spokesperson ng America's Health Insurance Plan, na siyang nangunguna sa mga private health insurance na sasagutin ang bayad sa mga bakunang ito hanggang katapusan ng taon. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Samantala, hindi na ang Florida, kundi ang Oklahoma na ang itinuturing ngayong lightning capital ng Estados Unidos. Ito ay matapos na maitala ang mas maraming bilang ng lightning flashes sa lugar noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Humigit kumulang 73 lightning flashes per square mile ang naitala sa Oklahoma noong 2025 na nagpapahiwatig ng mas malawak na lightning activity sa buong Great Plains. Dahil dito, napalitan na nito ang Florida sa pagiging lightning capital ng bansa. Ayon sa ulat, mas tuyo kaysa karaniwang taon noong 2025 ang Florida na posibleng nagdulot ng karamihan sa mga Atlantic hurricanes na nanatili sa karagatan. Samantala, ang Oklahoma ay nagkaroon ng napakaaktibong taon para sa severe weather na may higit sa karaniwang precipitation sa loob ng ilang buwan, kaya't mas maraming bagyo ang tumama sa lugar na nagdulot ng lightning flashes per square mile kaysa Florida.
Bagamat nangunguna ang Oklahoma sa lightning concentration, ayon sa AccuWeather Enterprise Metrics o AEM, nangunguna ang Texas sa shear volume at storm intensity. Nakapagtala ito ng mahigit 13 million lightning flashes na mas higit sa historical average nito na 1.3 million. Kung ang pag-uusapan ay ang fatality dulot ng kidlat, nangunguna pa rin ang Florida na nakapagtala ng 4 na nasawi at sinundan ng North Carolina, Oklahoma, Georgia, New Jersey at Colorado na nakapagtala ng tig-2 namatay. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Opisyal naman nang nagtapos ang holiday road safety sa New Zealand. Sa kabuuan, ang bilang ng mga naitalang nasawi sa road accidents nitong holiday ay umabot na sa 8. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Pumanaw na ang isang babae na huling naitalang nasangkot sa isang road accident noong January 2 sa State Highway 3 south of Torquay, New Zealand. Ayon kay Superintendent Steve Greeley, Director of Road Policing, bagamat opisyal lang tapos ang holiday road safety sa New Zealand, ay magpapatuloy pa rin ang mahigpit na police patrols, lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib ng aksidente. Sa kabila umano ng mababang bilang ng mga nasawi ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na may 15 na naitalang nasawi at 22 naman noong 2024, ay hindi pa rin aniya dahilan ng pagbaba ng datos na ito upang magdiwang. Binigyang diin ni Superintendent Greeley ang tunay na pagdiriwang ay ang panahong wala nang maitatalang nasawi sa mga ganitong holiday season. Bagamat patuloy ang pagbabantay sa kalsada ng mga otoridad upang mabawasan o maiwasan ang aksidente, paalala ni Superintendent Greeley na iwasan ang pagmamaneho kung pagod, lasing o nasa impluwensya ng droga dahil ang kaligtasan sa kalsada ay responsibilidad ng lahat. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng special weekend services sa January 9 para sa mga kababayan natin sa Kuwait. Magsasagawa naman ng OFW Serbisyo Caravan sa January 10 at 11 sa Dubai. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng special weekend services para sa mga kababayan natin sa Kuwait. Isasagawa ito sa January 9, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Philippine Embassy sa Kuwait. Ilan sa mga magbibigay ng serbisyo ay ang MWO, SSS at Pag-ibig Fund. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag sa 965-650-2612. Magsasagawa naman ng OFW Serbisyo Caravan para sa mga kababayan natin sa Dubai. Gaganapin ito sa January 10 at 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Grand Ballroom ng 2nd floor Conrad Hotel sa Dubai. Ilan sa mga ahensya na magbibigay serbisyo ay ang Department of Migrant Workers, Migrant Workers Office, OWA, SSS at iba pa. Sa mga nais mag-avail ng services, mag-register lamang sa tinyurl.com/servisyo-caravan3. Nag-anunsyo naman ng Philippine Consulate sa New York ng kanilang holiday closure para sa buwan ng Enero. Sarado ang kanilang tanggapan sa January 19 at muling magbubukas sa January 20. Kung may emergency, maaaring tumawag sa 1-917-294-0196. Samantala, magkakaroon naman ng free legal clinic handog ng Philippine Embassy para sa mga kababayan natin sa Washington, D.C. Isasagawa ito mula January 26 hanggang January 30 sa Embahada. Maaaring kumonsulta dito ng libre na may kaugnayan sa US Immigration. Mag-book lamang ng inyong in-person or virtual appointment sa tinyurl.com/WDC appointment. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, makakapanayam natin ngayong umaga si Binibining Dena Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration upang pag-usapan ang tungkol dito sa alien registration. At the same time, alamin na rin natin yung kabuang bilang ng mga rehistradong dayuhan na nandito sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dana. Good morning, magandang umaga po.
Maraming salamat, ma'am. Okay, at this point, ma'am, malaman na muna namin, ilan ba yung kabuang bilang ng mga rehistradong foreign nationals sa ating bansa? At alin pong ang mga bansang may pinakamalaking bilang? More or less po, siguro nasa mga 400,000 yung mga registered foreign nationals natin that are staying in the Philippines for long term. Pinakamarami po natin, it usually is either Koreans or Chinese nationals. Depende po yan siguro sa prevailing industry for the year. Ngayong taon, inaasahan po natin na medyo marami-rami pa rin po yung foreign nationals that are living in the Philippines or staying in the Philippines in the long term. Despite yung recent na POGO ban natin na talaga namang bumaba yung bilang ng foreign workers in the country. Okay. Ma'am, mayroon tayong tinatawag na annual registration. Ano po? Tell us about this one. What is this annual registration for foreign national? Ano yung ibig sabihin nito, Ma'am Dana? Yes, ito pong requirement na ito, which is the annual report na kinakailangan po for foreign nationals who have BI registered visas. Bale, ito po talaga yung mga working, living here, mga residents na dito, mga nag-aaral dito, yung mga may ACRI card. Meron po silang obligasyon na i-report ang kanilang mga sarili sa Bureau of Immigration every year for the first 60 days of the year. So, taon-taon po yan na obligasyon nila na kailangan po nilang gawin. And this is under the Alien Registration Act of 1950. Okay. So, klaro na all foreign nationals are required to personally appear diyan sa Bureau of Immigration. Now, ma'am, binanggit nyo from 60 days lamang po ito. So mag-start ito ng Enero 1 hanggang, if I'm not mistaken, magtatapos po ito ng Marso 1 para ma-complete mo yung 60 days. What if a foreign national fails to show up? Immediately ba? Are they immediately flagged as non-compliant po, Ma'am Dana? Opo, kapag hindi po sila nag-report sa BI within the first 60 days of the year, of course, that's already a violation. But it can be cured, of course, by reporting even after the deadline. Pero meron na yan subject to penalties na po yan and fines. And kapag po nahuli sila na hindi po sila nag-annual report, that's also an immigration violation which could lead to a deportation case. Okay. Follow-up question, Ma'am Dana. What are the requirements dito sa dito sa annual registration itong mga foreign nationals? At kung sinasabing face-to-face, mayroon pa ba kayong ibang alternative? What if mayroon isang dayuhan na hindi po pwede doon sa face-to-face? Ano yung po pwede po na gawin? Pwede ba itong mga virtual, yung online? Ma'am Dana, pa-explain mo ito, ma-emphasize ng gusto itong bagay na ito. Go ahead, Ma'am Dana. Yes, ma'am. Actually, ito po yung maganda ngayon, no? Dahil meron na po tayo na online annual report. So, this is for foreign nationals na nandito po sa bansa na maaari po nilang gamitin yung e-services ng Bureau of Immigration para po makapag-annual report. So, it's making things more convenient for foreign nationals here in the country na wala nang excuse na hindi po sila mag-comply doon sa batas po na iyon. Very simple lang po ang kinakailangan nila. They need to bring their original passport, their ACII card, saka yung previous receipt po nung kanilang annual report, and that's it. Ang proseso po, they just fill out the form doon sa ating e-services portal, e-services.immigration.gov.ph, and then they can choose na po whether they want to do it in person or virtually. Okay.
Ma'am, doon naman sa mga overstaying, mayroon ba tayong mga reported overstaying mga mga foreign national working without permit? And how do you monitor them? Yung overstaying or working without permit cases, Ma'am Dana? Hindi po nawawala yan yung mga overstaying saka yung mga working without permit na foreign nationals kasi meron talagang mga foreigners na matigas ang ulo at ayaw sumunod sa polisiya at do their obligations with immigration. Ito po ang mga ganitong uri na tinuturing na natin ng mga illegal aliens are being monitored by the Intelligence Division. So kapag meron po tayong na-pick up na information or confirmation about a foreign national that has immigration violations, dyan po magsuspoop in ang Intelligence Division po natin to conduct the investigation and eventual arrest of the foreign national. Okay. Ma'am Dana, at this point, kasama ko po si amigo Sherwin Kulubong para mayroon po siyang mga karagdagang katanungan. Thank you for that, Ma'am Dana. Yes, ma'am. Good morning po. Tanong ko lang po kung meron po bang napansing pagtaas o pagbaba sa bilang po ng mga rehistradong dayuhan ngayong 2026 kumpara noong mga nakaraang taon at ano po ba yung mga pangunahing dahilan po nito? Good morning. Actually, inaasahan po natin na it might be lower, a little bit lower than the previous years. Because of the POGO ban, talagang marami po yung nawala na foreign nationals dito after the POGO ban, which is naman necessary given that there are a lot of ill effects of POGO in the country. But of course, it affected the numbers that we have doon sa ating data. Malaki yung ibinaba compared dun sa time that merong ganong industriya in the Philippines. But I think it's all worth it, I guess, given that ngayon medyo mas tahimik siguro yung mga yung walang masyadong kaguluhan that are being caused by foreign nationals. Alright, maraming salamat po, ma'am. Back to you, Annie. Thank you very much, amigo Sherwin. Ma'am Dana, how about foreign? Balikan natin yung annual registration. How about yung mga departing foreign national? Are they still required na magpunta diyan po sa Bureau of Immigration to comply this alien registration, ma'am? Kailangan po, bago sila bumiyahe, nakapag-annual report na po sila. So malinaw po na ito ay not for all foreign nationals, but for those with long-term visas issued by the Bureau of Immigration. So working, studying, living here in the Philippines na may ACRI card, yun po yung kinakailangan. So bago po bumiyahe, yun po ang ating paalala na sila po muna ay mag-annual report. Meron naman pong online option. So it's easy and convenient already for everyone. Okay. Ma'am, dito ba sa alien registration ninyo na ginagawa ng Bureau of Immigration, this is mandatory, understand? Now, kung halimbawa, yung mga may ilang foreign nationals na may mga cases, how will you check if they have a pending criminal cases or unpaid government obligations sa atin, Ma'am Dana? Actually, yan po ang kagandahan at talagang idea behind the annual report. Taon-taon po nagkakaroon ng oportunidad ang Bureau of Immigration to check and verify if the subject is still there using the visa, the reasons for the visa are still there, kung sila po ba ay overstaying na, or are there changes in the information that they have that would require them to update their data with the Bureau of Immigration. So yan po yung logic behind this law wherein foreign nationals are required to present themselves and register. Ngayon, ito po ang oportunidad na nakikita ng Bureau dito kung meron ng mga expired na visas, mga other changes na kinakailangan. At ito po ang nagiging oportunidad
para i-update na po ng foreign national ang kanyang visas, mag-correct na yung mga dapat i-correct during this period. Okay, ma'am. Finally, again, yung panawagan nyo sa kanila dito sa programang ito ng Bureau of Immigration. Please go ahead. Yes, salamat po. Pinapaalala po natin, we are reminding all foreign nationals with long-term visas. So those who are working, living, studying here in the Philippines with ACRI cards that they are required by law to register within the first 60 days of the year. Kaya pinapaalala po natin sa mga foreign nationals and sa mga kababayan po natin na mahal sa buhay, itong mga foreign nationals na ito. Okay. Ma'am Dana? Okay. Hello po. Go ahead. Thank you very much, Ma'am Dana. Yes, Go po. ahead, please. You can do so po virtually, e-services.immigration.gov.ph. Ulitin ko po, visit po yung website natin, e-services.immigration.gov.ph. Maraming salamat, Ma'am Dana Sandoval, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Thank you so much and keep safe. Thank you and good morning. Ipinagkaloob na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang Certificate of Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever o RAS-ASF sa mga munisipyo ng Bataraza, Cuyo at Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Ito'y matapos magnegatibo sa ASF virus ang 500 blood samples mula sa mga alagang baboy sa mga nasabing lugar. Bukod sa negatibong resulta ng mga test, kumpleto rin ang mga dokumento at requirements na dumaan sa masusing evaluation. Hataw Balita ngayon. Bilang tugon naman sa pagtaas ng alert level sa Bulkang Mayon, agad nag-deploy ang Philippine Red Cross Catanduanes chapter ng water tanker at food truck para sa relief at emergency operations sa Albay. Itinaas po ng PHIVOLS Alert Level 3 ang Mayon, kaya iniutos ng LGU Kamalig ang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Simula alas 4 ng hapon kahapon, nananatiling naka-standby ang PRC Catanduanes para sa karagdagang tulong habang patuloy na minamonitor ang sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Mas pinalala ng shear line ang masamang panahon sa Eastern Samar na nagdulot ng malawakang pagbaha at paglikas ng mga residente sa ilang bayan ng lalawigan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Eastern Samar, mabot na sa 22,000 pamilya ang apektado. Si Alan Manansala, humahataw. Umabot sa mahigit 22,000 pamilya o halos 75,000 individual mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar ang apektado ng sama ng panahon dulot ng shear line. Ayon ito sa inilabas na Situational Report number 3 ng PDRRMO Eastern Samar, pinakamaraming apektado ang naitala sa Llorente, Dolores, Lawaan, Hipapad, Borongan City at Artiche. May 717 pamilya o mahigit 2,400 individual ang inilikas na pawang mula sa Hipapad at Artiche. Ang ilan ay pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan matapos humupa ang baha. 2 individual ang naiulat na nawawala sa bayan ng Llorente. Isa ang natagpo ang buhay habang patuloy ang search and rescue operations para sa isa pa. Naitala ang pagbaha sa 62 barangay at mga landslide sa Taft at Borongan City. Ayon sa PDRRMO, passable na ang karamihan ng mga kalsada at tulay na may maayos na supply na kuryente at komunikasyon. Isinailalim sa suspensyon ang klase sa lahat ng antas noong January 5. Nananatiling naka-blue alert status ang PDRRMO at patuloy ang monitoring para sa kaligtasan ng mga residente. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.
Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Artache Eastern Samar ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pagbaha dahil sa patuloy na malakas na ulan na dala naman ng shear line, lalo na sa mga barangay na malapit sa ilog. Ito ay karagdagan pa sa mga nauna nang inihandog preposition relief supplies ng LGU. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga karagdagang food packs at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga biktima ng baha. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng clearing operation ng Task Force Clarex ng kable ng City Government ng Cagayan de Oro sa Beles Street kanto ng Cruz Taal Street. Sa ilalim ng local government unit, tinanggal ng task force ang tinatayang 2 kilometrong mga nakasabit at nagkabulbuhol na kable o mas kilala bilang spaghetti wires na itinuturing na peligro sa publiko. Ayon sa City Hall, isinasagawa ang mga ganitong clearing operations 3 beses sa isang linggo bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kaligtasan at ayos ng mga kalsada sa lungsod. Magbubukas na po sa March 22, 2026 ang Season 12 ng UNTV Cup regular season. Gaganapin ang opening ng Liga sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, kung saan muling magtatagpo ang mga kupunan para sa makapigil hiningang bakbakan sa hardcourt. Kabilang sa mga inaasang lalahok sa panibagong season, ang 4-time champion AFP Cavaliers, Season 11 second placer Ombudsman Graf Bester, pati na rin ang BJMP Greyhounds Comelec. Ayan. Doon sa atin, mamaya po, babalikan natin yan, ha? Ito po, ang hataw. Ayan, babalikan natin yan. Antabay lamang po kayo. Tayo po ay magpapatuloy dito sa Hataw Balita ngayon. Ayan. Yan. Mayroon ditong report kasi. Yan. Excited talaga tayo dito. Ito ang umahataw na balita ni JP Nunez. Magbubukas na sa March 22, 2026 ang Season 12 ng UNTV Cup regular season. Gaganapin ang opening ng liga sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, kung saan muling magtatagpo ang mga kupunan para sa makapigil hiningang bakbakan sa hardcourt. Kabilang sa mga inaasahang lalahok sa panibagong season, ang 4-time champion na AFP Cavaliers, Season 11 second placer Ombudsman Graf Busters, pati na rin ang BJMP Greyhounds, Comelec Vanguards, DENR Warriors, DOJ Beacons, GSIS Furies. Kasama rin sa lineup ang Judiciary Magis, NHA Home Masters, Senate Sentinels, PhilHealth Health Insurers at PNP Responders. Nitong Martes, January 6, isinagawa ang pagpupulong ng mga organizer at representative ng mga koponan sa Pork Barrel Grill and Restaurant sa Quezon City bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng liga. Ayon sa ilang head coach, gagamitin nila ang nalalabing mga buwan sa puspusang pag-iensayo para masiguro na handa ang kani-kanilang koponan bago ang opening ng season sa March. Determinado naman ang Season 11 second placer na Ombudsman Graf Busters na sungkitin ang kampyonato ngayong season. One game at a time, quarterfinals, semis, and then darating naman yun. All important lahat talaga. Every game kailangan talaga ipanalo mo. So, sabi ko lang, enjoy natin to kasi ito lang ang liga ng public servant. Wala namang iba eh. Tsaka season 12 na to, so medyo dati kasi, alam mo yung mga unang season, di naman ganun ka-competitive ng mga players eh. Ngayon, iba na eh. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang 4-time champion na AFP Cavaliers na nagtala ng undefeated record sa nakalipas na executive face-off.
Kumpiyansa ang kanilang head coach na si Jeffrey Kiambao na maibabalik ang titulo sa AFP Cavaliers ngayong taon. Kaya pa rin siguro na mag-dominate kahit na matatanda yung mga player namin kasi praktisado naman. Magsasagawaan niya sila ng mga tune-up game laban sa iba pang mga kupunan ng AFP Cavaliers na naglalaro naman sa ibang mga liga. Yung practice namin 5 days a week, no? So Monday hanggang Friday. So 2 months before or 1 month before ng season, go every day and then more on tune-up sa mga ibang teams. Bukod sa bakbakan sa hardcourt na aabangan ng mga kasambahay, isang mabuting layunin din ang muling isusulong ng mga kupunan para sa papremyong kanilang idodonate sa kanilang mga chosen beneficiaries. Kaya iniimbitahan ko po kayong manood po ng aming pong opening sa March 22, 2026 sa Rizal Memorial Coliseum po. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, JP Nunez. Mga kasambahay, wala tayong oras. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 119, 165. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikapito sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sabi ni Adet, wala na daw bate. 5:57 na. O sige Adet, wala na. Magandang umaga sa iyo. Andyosa, good morning. Wala na bate kay Christian and Erickson. Erickson Oo. Carl, thank you! At sino kasama natin? Si JC, sa inyong lahat dyan, Justin, Belinda, Igat, and Rodrigo. Sino kasama natin? JC ba? Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, mga kasama din natin dito sa IT Department, Berniel, Ian, Arian, ayan, thank you very much po. And Jeremy, kasama po si Luel, ayan. Siyempre, mga kasambahay, UNTV Radio La Verdad doon sa mga nakikinig at nanonood. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.